Noong sinaunang panahon, ang tubig ang isa sa pinakamahirap kontrolin sa mga lungsod. Wala pang mga tubo, gripo, o modernong sistema. Umaasa lamang ang mga tao sa ulan, sa maliliit na bukal, o sa mano-manong pag-iigib mula sa malalayong lugar. Kapag dumating ang tagtuyot, hindi digmaan ang sumisira sa isang lungsod, kundi ang kakulangan ng tubig. Pero sa timog ng Spain, may isang lungsod na gumawa ng kakaiba. Sa halip na hintayin ang tubig, hinanap nila ito mula sa mas mataas na lugar. Anong lungsod ito? At anong uri ng matalinong engineering ang ginamit nila, kahit wala pang modernong makina? Sa panahong iyon, ang tubig ay hindi lang mahirap kontrolin, mahirap din hanapin. Walang water pump, walang advanced na sistema. Umaasa ang karamihan sa ulan at sa limitadong pinagkukunan ng tubig. Isipin mo kung gaano kahirap ang simpleng pag-inom, pagligo, o paggamit ng tubig sa pang-araw-araw. Lalo na sa mga lugar na tuyo o disyerto ang kapaligiran. Dahil dito, maraming sibilisasyon ang hamina o tuluyang bumagsak. Hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa kakulangan ng tubig. Ngunit may isang lungsod na nagtagumpay laban sa hamong ito, ang Granada. Dito, gumawa sila ng isang komplikado at napakatalinong sistema ng mga kanal at fountain na kumukuha ng tubig mula sa malalayong bundok ng Sierra Nevada at dinadala ito sa iba't ibang bahagi ng Alhambra at ng lungsod. Habang ang ibang makapangyarihang lungsod tulad ng Cordoba ay bumagsak dahil sa kaguluhan at pag-atake, nanatiling matatag ang Granada. Isa sa mga dahilan nito ay ang lokasyon nito, mataas, madaling ipagtanggol, at protektado ng Alhambra na nagsilbing kuta at palasyo. Ngunit ang Alhambra ay hindi lamang isang simpleng kuta. Isa rin itong patunay ng napaka-advance na kaalaman sa engineering ng mga Nasrid noong panahong iyon. Kapag naglakad ka sa loob ng Alhambra, mapapansin mo agad, ang tubig ang sentro ng lahat. May mga dumadaloy na kanal, malinaw na pool, at magagandang fountain. Hindi lang ito palamuti, ito ay bahagi ng isang sistemang gumagamit ng gravity at natural na pressure. Ang sistemang ito ay nagdadala ng tubig sa mga paligon, na parang sinaunang spa. May malamig, may mainit, at may katamtamang temperatura. May mga heater pa sa ilalim ng sahig, kung saan dumadaloy ang mainit na hangin, habang ang mga copper pot naman ang nagpapakulo ng tubig. Ginagamit din ng tubig para palamigan ang mga silid, painitan ang mga paligon, at maging sa isang water clock sa Court of the Lions, kung saan ang oras ay sinusukat gamit lamang ang pagdaloy ng tubig. Walang kuryente, walang makina. Paano nila nagawa iyon? Kapag tiningnan mo ang Alhambra mula sa ibaba, mapapaisip ka, paano umaakyat ang tubig sa tuktok? Nasa mataas na burol ang palasyo, samantalang ang ilog na Douro ay nasa mababang lambak. Sa panahong walang electric pump, malinaw na imposibleng itulak ang tubig pataas. Kaya imbes na labanan ang kalikasan, ginamit nila ito. Sinundan ng mga inhinyero ang agos ng ilog Douro palabas ng lungsod, paakyat sa mga bundok, hanggang marating nila ang bahagi ng ilog na mas mataas ang antas kaysa sa Alhambra. Doon sila kumuha ng tubig. Mula roon, itinayo nila ang isang kanal na tinawag na Asequireal o Royal Canal. Hindi ito tuwid o matarik. Maingat itong dinisenyo, may tamang anggulo para sa mabagal pero tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Sa tulong ng gravity, kusa itong dumadaloy, walang pump, walang makina. Parang isang mahabang hose, kapag mas mataas ang isang dulo, kusa itong dadaloy pababa. Ganito ang prinsipyo na ginamit nila. Dahan-daang umikot ang tubig sa gilid ng burol, dumaan sa mga bato at lupa, hanggang marating nito ang Alhambra. Hindi nila inakyat ang tubig, pinadaloy nila ito ng natural. Ngunit pagdating ng tubig sa palasyo, may panibagong hamon. Hindi sapat ang lakas ng daloy para sabay-sabay na mapaganya ang lahat ng fountain at sistema. Kaya gumawa sila ng mga imbakan, mga cistern at malalaking pool na tinatawag na alberca. Dito iniipon ang tubig, at mula rito, maayos itong ipinapamahagi sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Para naman may angat pa ang tubig, gumamit sila ng water wheel na may nakakabit na mga timba. May hayop, karaniwang donkey, na umiikot dito. Sa bawat ikot, sumasahod ang mga timba ng tubig at dinadala ito paitaas, hanggang sa isang mas mataas na pole. Kapag napuno ang pole na iyon, kusa nang bumababa ang tubig na may mas malakas na pressure. Dito nagsisimula ang tuloy-tuloy na daloy,
umaagos ang tubig sa mga fountain, napupuno ang mga paligan, at napapalamig ang buong lugar. Lahat ng ito, walang kuryente, walang makina, puro talino at disenyo, at kapag dumating ang tagtuyot, hindi nag-aalala ang Alhambra. May nakaimbak silang tubig, handa sa anumang oras. Isa sa pinakasikat na bahagi ng Alhambra ay ang Court of the Lions. Sa unang tingin, isa lang itong magandang fountain. Ngunit ang tubig mula sa gitna nito ay dumadaloy sa 4 na kanal papunta sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Sa loob ng fountain, may mga tubo na konektado sa bawat bunganga ng mga leon. May mga teorya na nagsasabing isa itong water clock, kung saan ang tubig ay unti-unting tumutulo sa bawat leon kada oras, hanggang sabay-sabay silang damaloy. Bagamat hindi pa ito ganap na napatunayan, malinaw na mahalaga ang papel nito sa distribusyon ng tubig. Mula rito, dumadaloy ang tubig pababa sa Royal Baths, isang lugar para sa pahinga at pag-uusap ng mga pinuno. Tahimik, mainit, at maaliwalas ang loob. May malamig, mainit, at katamtamang silid, parang modernong spa. Ang mainit na tubig ay mula sa copper boiler na pinapainit ng kahoy, habang ang sahig ay pinapainit ng mainit na hangin mula sa furnace. Kaya kahit tumapak ka pa lang, ramdam mo agad ang init. Ang singaw mula sa boiler ay dumadaan sa mga pader at haligi, at lumalabas sa maliliit na butas sa kisame. Ang mga butas na ito ay maaaring buksan o isara, isang sinaunang paraan ng pagkontrol sa init at hangin. Parang air control system, pero libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi lang pagpapainit, ginagamit din ang tubig para sa pagpapalamig. Sa ilalim ng matinding init ng Andalusia, nananatiling malamig ang loob ng Alhambra. Habang dumadaan ang hangin sa ibabaw ng tubig, kinukuha nito ang lamig mula sa evaporation. Tahimik, natural, at epektibo. Isang sinaunang anyo ng air conditioning, walang ingay, walang makina. Ngunit may bahagi pa ng Alhambra na mas mataas, ang military quarters o Alcazaba. Mas mahirap abutin ng tubig. Walang water wheel, walang hayop na tumutulong. Kaya may mga teorya kung paano ito nagawa. Isa rito ang paggamit ng vortex o umiikot na galaw ng tubig, parang maliit na ipu-ipo. Sa gitna nito, bumababa ang pressure, kaya nahihila ang hangin pababa at naghahalo sa tubig na nagiging parang bula. Mas magaan ang tubig na ito, kaya mas madaling umakyat sa makitid na tubo, posibleng umabot hanggang sa itaas. Tinatawag ito ng ilan na vortex airlift system. At ito ang pinakakahanga-hanga sa lahat. Hanggang ngayon, gumagana pa rin ang water system ng Alhambra sa Granada. Mahigit 700 taon na ang lumipas, ngunit ang mga kanal, pool, at fountain ay patuloy pa ring dumadaloy. Hindi ito simpleng museo, isa itong buhay na patunay ng kahusayan ng sinaunang engineering. Walang kuryente, walang motor, gravity, hangin, at tamang disenyo lang. Noon pa man, ipinakita na ng tao, na kung may talino at determinasyon, laging may paraan. Para sa mas marami pang ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Prime Mystery YouTube channel at pindutin ang notification bell.